Hello mga kapaps, mga kabebs. It's been a while, but still, welcome back to GDP Talks. And for today's video ay gagawa tayo ng reaction video regarding doon sa isang shared video ng isa nating kabayan, isang vlogger dito sa Europe, dito sa Croatia. So guys, ang topic kasi ni Kuya is regarding real talk. Real talk. Ang topic is, ang sabi kasi niya doon sa kanyang video is, yung mga Pinay na mahilig sa AFAM at umaasang yayaman, malabong mangyari yun. So, yun. Yun ang point ng kanyang video. Kasi nga, in-explain niya pa doon na ang culture ng mga European. So, kumbaga, 99% hindi talaga nagbibigay sa kanilang mga asawa, sa mga Pinay, para yung Pinay itulong doon sa pamilya niya na nasa Pilipinas. So, yun yung mga example. So, culture daw yun, independent dito, kanya-kanya ang kultura. Kumbaga, pera mo, pera ng husband, pera ng wife. Then, mayroon pa siyang nabanggit na mga 50-50 or sharing para sa mga expenses, sa bills ng bahay. So, ganun daw. So, ang reaction ko dyan, as a couple, kahit hindi AFAM, 'di ba? Normal talaga 'yan na lalo na't may trabaho yung wife, talagang magsi-sharing talaga 'yan. Okay? It doesn't matter kung anong percent, kung 50% kay husband, 50% kay wife. As a couple, as one kayo. Nasa usapan din niyo 'yan at nasa agreement din niyo 'yan. Then, ang hindi lang medyo okay sa pandinig, yung binanggit ni Kuya na kayong mga mahilig sa AFAM na mga Pinay, wag na kayong aasa na yayaman kayo kapag nakapag-asawa kayo ng AFAM. So, medyo ano natin yon. Although, opinion yun ni Kuya, pero hindi magandang pakinggan, no? So, ang take ko kasi dyan, I don't think so na ang prime reason or pinaka-reason kung bakit mas prefer ng ibang Pinay ang magkaroon ng partner na AFAM or European, okay, to be certain, is yung to become rich, di ba? Kumbaga, hindi ako naniniwala na yun talaga yung pinaka main point kung bakit mas prefer nila na ma-tied up or makapag-asawa ng isang AFAM. So, para sa akin, naniniwala ako na mas nangingibabaw pa rin yung love, yung spark. So, yun talaga yung kagustuhan na magkaroon ng magandang lahi, 'di ba? 'Di ba? Ng magandang, kumbaga, yun pa rin ang aking mas naniniwala pa rin ako doon. Yung kumbaga yung rason na kaya pumapatol sa AFAM, 'di ba? Is gustong yumaman. Well, nasa mindset din yan ng ibang Pinay, pero wala naman masama doon, 'di ba? So, be positive lang. Kasi syempre, ikaw as Pinay, kailangan din talaga maging practical sa buhay, 'di ba? So, kailangan mo tulungan unang-una yung sarili mo at para makatulong ka sa iyong mga pamilya. So wag natin anuhin 'yon. Wag tayong mag-judge sa ating mga kapwa Pinay kung na yun talaga. Wag tayong magsalita ng tapos na sila na mayroong mindset na kapag nakapag-asawa ng isang AFAM ay yayaman. Well, it's good. Let's wish good for them. Kasi magandang plano 'yan. Being practical 'yan. But it's just like on the other side of the slice of the cake. Kumbaga backup reason lang yon, pero hindi yun yung pinaka-priority or pinaka-unang rason kung bakit gusto nila yung AFAM, okay? Kundi nangingibabaw pa rin yung love. And that's my point. Yun ang reaction ko doon. So, una, wag tayong magsalita ng tapos. Diyos ko, kasi kagustuhan ng ating mga mga kababayang Pinay, 'di ba?
part of their purpose yan in life. Malay mo, malay mo, malay mo, yun talaga ang prayers nila kay God, di ba? Kumbaga, and now that they are here, andyan yan, they're getting the opportunity, they're getting close to it. So, in due time, ibibigay yan ni God sa kanila. So that's it. So shout out sa lahat ng mga Pinay na mas prefer ang AFAM or European. I just like to say na walang masama. Walang masama sa inyong preference. Okay? So wag kayong magpapadala sa mga bashing or bad comments or masasabi ng ibang mga kabayan mismo natin. Just do what's good for you and focus on your goal. So, yun lang po mga kapaps, mga kabebs. And yun lang, this is just a reaction video. And shout out sa gumawa ng video natin sa kabayan na yun. Let's respect his opinion. But, kailangan din po natin maging sensitive sa mga reactions and feelings ng ating mga kababayan. Okay? Especially when it's all about personal issues or matters, ang ating nire-real talk. At yun na nga. Maraming salamat sa inyong lahat. Habala. Ciao!